Okay mga master, no, meron tayong dalawang sensor na hawak ko. Itong isa sa condenser coil sensor, ito naman isa sa evaporator coil sensor. So, ipakita ko sa inyo mga master yung reading niya. Kung magkaparehas ba sila ng reading. Ipakita ko sa inyo mga master. So, tara natin. So, ito mga master, makita nyo, iwan natin ng resistance yung ano, yung nire-reading natin yung ano, yung sensor na to na evaporator coil. Makikita yung mga master, nasa 9 kilo ohm siya ngayon kasi nahawakan ko yung sensor niya. Kanina nasa 10 yan, kaso hinawakan ko tong sensor niya kaya bumaba kasi nagdidepende kasi sa temperature eh. Lahat ng sensor mga master, ma-air temp mine yan or coil pipe sensor, nagbabago yung ano reading niya depende sa temperature na nararamdaman niya. So ito mga master, ito yung ano reading ng ano ng evaporator coil sensor. So ipakita ko naman sa inyo itong isang sensor na to nasa condenser pipe. Pakita ko sa inyo na parehas lang sila ng reading pero magkaiba yung trabaho nila. Pakita ko sa inyo mga master. Ito yung mga isa. Check naman natin itong isa. Yan, makita nyo mga master, nasa 10 kilo ohm siya. Pag hinawakan ko itong sensor, bababa yung reading niya. Yan, makita nyo, bumababa siya, nasa 9 kilo ohms na siya ulit. Yan. Kasi nga, yun nga, sinasabi ko lagi mga master, lahat ng mga sensor na to, nag-iiba-iba yung reading niya. Depende sa temperature na nararamdaman niya. So, ito ngayon, parehas na parehas sila mga master. Makita nyo, parehas sila, di ba? Paano natin malaman kung itong sensor na to ay para sa condenser coil or ito yung isa naman para sa evaporator? Dito tayo titingin mga master, oh. Sa sakit niya, yan, magkaiba sila. Itong puti na to, ito yung sa ano, ito yung sa coil ng evaporator. Makikita nyo to. Ito naman isang itim, ito yung sa condenser. Yan. Kaya maganda talaga pagka ano, kailangan natin ng parts or ano, mas maganda tanggalin talaga natin yung luma, tapos dadalhin natin kung hindi tayo nakasigurado dun sa ano, pag-orderan natin. At least para kung nadala man natin tong ano, yung luma, sigurado tayo maibigay sa atin tama yung ano, yung sensor na kailangan natin. Okay, so ngayon ipapakita ko naman sa inyo mga master na may dalawang baso tayo dito kasi maglalagay tayo ng ano ng tubig na malamig at saka mainit. Okay, so lagyan natin ng tubig to. Ito mga master, yung dalawang baso na to may lamang tubig na to. Itong isa mainit, itong isa malamig. Pakikita ko sa inyo yung temperature nitong isang mainit na tubig. Yan, makikita nyo. Okay. So, yan, nasa 53 degrees Celsius siya ngayon. So, makikita nyo itong ano, master, yung sensor na to, naka-read siya ng 10 kilo ohms. Ito yung sensor na sa evaporator coil. Okay, so iloloblob ko to sa tubig nito. Makikita nyo itong mga master, mag-iiba din yung reading ng ano, digital niya ngayon. Tingnan mo, makikita, iloblob ko na. Yan, makikita yung mga master, bumabagsak na siya. Yan. Yan. Bumabagsak siya, oh. Bumababa yung read niya. Kasi, nagdidepende yan sa ano, temperature. So, ito naman, ilipat naman natin mga master dito sa malamig na tubig. Makikita nyo, tataas na ulit yung reading ng ano, kilo ohms niya. Okay, so ilipat natin to. Makikita nyo yung temperature ng tubig na ano. Kita nyo yan, wait lang ha. Kasi bababa to eh. Yan, makikita nyo mga master, oh. Nasa 15 degrees Celsius na lang siya. Ngayon, ilaloblob ko na siya. Yan. So kung makikita nyo ito mga master, umaangat na rin yung ano, yung reading niya ngayon, no? Yan, 7 kilo ohms.
Dahil natin. Yan, yung temperature niya sa ano, sa tubig nito nasa 9 degrees Celsius. Yan, tumataas siya. Aabot yan hanggang ano, pataas pa ng 20 kilo ohms. Kasi nagdidepende sa temperature ng ano nararamdaman ng sensor natin. So i-share ko lang din sa inyo mga master ang gamit ng sensor na to, itong sa evaporator coil. Kung nakikita niyo yung mga error na EC at saka ALOC, ito yung nagbibigay ng ano mga master, ito yung nag-uutos doon sa board na ibigay mo yung display na EC kasi may problema sa system. Ito yung coil na to. So ito yung coil na to mga kamaster, ito yung nagkakaman doon sa board. Ito yung nagsasabi na nagbibigyan mo na ng error na EC or sa ibang model naman ELOC. Ito yung sensor na to mga kamaster. Ito yung sa ano, evaporator coil sensor. Okay? So ito yung mga master, sinore ko lang para baka magtaka, bakit kaya nagkakaroon ng ano ng error na yan, AC? Sino kaya ang uutos sa kanya para i-display yung error na yun? Ito yung sensor na to mga master. Kunyari walang may leak siya. Wala. Okay, sorry master, naputol kasi medyo ano makati yung ilong ko. Kaya gising lang kasi. So ito yung mga master ito yung nagkakaman itong sensor na to para magbibigay ng display yung nagbibigay ng EC doon sa display or ELOC. Ito yun mga master, ito yung evaporator. Ngayon, ito naman sa isa, ito sa condenser coil. Sa Midea na brand mga kamaster, itong sensor na to, ito naman siya ang magbibigay ng error na E7. Kunyari, yung fan motor, hindi siya umandar. Yung outdoor fan motor, hindi siya umaandar. So, yung condenser, umiinit siya. Ito naman ang magbibigay ng E7. Yan. Sasabihin naman niya doon sa indoor board na mag-display ka ng E7 kasi may problema sa system. Masyadong mainit yung condenser. Minsan madumi yung condenser natin, walang linis. Yan, nagbibigay din ng ano to. Nagbibigay din siya ng error na to. E7 dahil dito sa sensor na to. So, di ba magtaka tayo, no? Magkaparehas sila ng reading. Pag chine-check natin doon sa tester natin, parehas sila ng reading lahat. Depende sa temperature, parehas na parehas, pero magkaiba yung trabaho nila. So, yun lang mga master, sinare ko lang. Tapos next time naman, ibang sensor naman yung pag-usapan natin. So, yun lang mga master. Sana nakatulong. Ingat kayo lagi. Thank you for watching. At God bless. Bye-bye.